Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Nagulat ang lahat nang umabot ang Indiana Pacers sa NBA Finals matapos talunin ang Oklahoma City Thunder sa Game 6 kaya magkakaroon ng Game 7 para sa kampyonato. Pinangunahan ni Tyrese Haliburton at Pascal Siakam, lampas sa inaasahan ang naging takbo ng Pacers. Sa kabila ng pagiging paborito ng Thunder sa buong playoffs, isa na lang ang laban na magpapasya. Ayon kay Draymond Green, nasa Thunder ang lahat ng pressure. Sinabi niya na kung hindi mananalo ngayon ng OKC, baka hindi na sila makakuha ng titulo kahit sa mga susunod na taon dahil ang pagkatalo ay maaaring magdulot ng mga pagbabago na magpapalayo sa kanila sa tagumpay. Gayunpaman, ang NBA Finals ngayong season ay aabot sa Game 7 sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon at ika-8 beses lamang mula noong pagsasanib ng NBA at ABA noong 1976. Ang Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers, dalawang team na mula sa maliliit na merkado at kulang umano sa kilalang mga superstar, ay humakot ng atensyon sa pamamagitan ng matataas na kalidad ng laro. Ang serye ay hindi lang basta salpukan, isa itong paraiso para sa tunay na tagahanga ng basketball. Magtatapos ang season sa Lunes ng araw, Hunyo 22 sa Oklahoma City, kung saan maglalaban ang Pacers at Thunder sa isang do-or-die na laro para sa kampyonato. Nagkaroon ng pagkakataon ang Thunder na masungkit ang kanilang unang singsing sa kasaysayan ng prangkisa. Dahil sa injury sa binti ni Tyrese Haliburton na sa regular season ay siguradong magpapaliban sa kanya ng ilang linggo, inakala ng marami na ang Thunder ay tuluyan ng magdiriwang. Ngunit sa halip, bumangon ang Pacers at nagpakitang gilas sa pinakadominanting laro ng serye, pinahirapan ang opensa ng Thunder at tinambakan sila sa isang panalo na may 17 kalamangan. Sa pagkakapanalo ng Indiana sa Game 6, nakatayo na ngayon ang entablado para sa isang kapanapanabik na pagtatapos ng serye. Paboritong-paborito ang Oklahoma City na manalo sa NBA Finals pero patuloy na pinatutunayan ng Pacers ang kanilang katatagan at pagtangging sumunod sa inaasahan ng lahat. Maaaring maging isang instant classic ang Game 7. Karaniwan, kakaiba ang do-or-die na laban. Ramdam ang bigat ng presyon hanggang sa unti-unti nang makapagsettle ang mga players. Nakaligtas na ang Thunder sa isang Game 7 sa playoff run na ito nang talunin nila ang Denver Nuggets sa ikalawang round. Ang playoff run ng Pacers ay kinilala sa mga nakakabaliw na comebacks at matatag na determinasyon. Ang game-winning buzzer beater ni Haliburton sa Game 1 ng NBA Finals ang nagsilbing panimula ng seryeng ito at patuloy na naghahatid ng aksyon ang dalawang teams. Hindi na dapat ikagulat na ang seryeng ito ay may mataas na kalidad na basketball. Ang napakahusay na depensa ng Thunder laban sa makapangyarihang opensa ng Pacers ay mula pa noong una ay naging pundasyon ng magandang tapatan. May itsura ang Thunder ng isang all-time great team pagpasok ng playoffs, dala ang 68 sa 14 na regular season record, ikatlong pinakamataas sa kasaysayan ng NBA at ang pangalawang pinakamagandang net rating sa kasaysayan kasunod ng 1996 Chicago Bulls. Samantalang ang Indiana ay nagsimula ng season na may 9 sa 14 na record, ngunit naging pinakamahusay na team sa East pagpasok ngayong taon. Ang kanilang playoff run ay tila mahika. Umangat ang laro ng mga role players tulad nina Andrew Nembhard, Aaron Nesmith at TJ McConnell habang si Tyrese Haliburton ay patuloy na clutch sa mga crucial na sandali. Kung mananalo ang Oklahoma City Thunder ngayong Lunes, maaaring ito ang magsilbing simula ng isang bagong dinastiya sa NBA, isang makapangyarihang yugto ng pamamayani na pinangungunahan ng kanilang young core ng mga stars. Sa unahan nito ay ang kasalukuyang league MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na sa edad na 26 na taon ay patuloy pang pinapanday ang kanyang laro at liderato. Kasama niya sa hinaharap ng prangkisa sina Jalen Williams na sa edad na 24 na taon ay nagpapakita ng pambihirang all-around skill set at clutch mentality at si Chet Holmgren ang 23 taon na unicorn big man na nagdadala ng depensa, floor spacing at kahangahangang basketball IQ. Isang trio na tila nagsisimula pa lamang sumibol at maaaring maging susunod na mukha ng liga. Ngunit hindi lamang sila ang dahilan ng tagumpay ng OKC. Kasing halaga rin ng mga pangunahing star ang mga role players na nagbibigay ng lalim, balanse at karanasan sa kanilang rotation.
Si Lu Dort ay nananatiling isa sa pinakamahusay na perimeter defender sa liga habang si Alex Caruso, na kilala sa kanyang hustle, basketball IQ at playoff experience, ay nagbibigay ng mahahalagang minuto at leadership. Dagdag pa rito sina Cason Wallace, isang young guard na nagpapakita ng maturity lampas sa kanyang edad, at si Isaiah Hartenstein na nagbibigay ng lakas, rebounding at matalinong pasa sa front court. Sa kanilang kabuuan, ang Thunder ay isang huwarang halimbawa ng rebuild na naging matagumpay, at kung maisasara nila ang serye sa isang panalo sa Game 7, ito ay hindi lamang isang hakbang patungo sa finals, kundi marahil ay ang unang hakbang patungo sa isang pangmatagalang paghahari sa NBA landscape. Kung mananalo naman ang Indiana Pacers ngayong Lunes, ito ay magiging isa sa pinakamalalaking upset sa kasaysayan ng NBA Finals. Sa simula ng season, halos walang nagbigay ng tsansang makapasok sila sa finals, lalo't pumuwesto lang sila sa ika-17 sa preseason championship odds kahit na umabot sila sa Eastern Conference Finals nung nakaraang taon. Pero ipinakita ng Pacers ang kanilang napakabilis at agresibong estilo ng laro na nakakapagod sa bawat kalaban. Sa pangunguna ng kanilang coach at mga young players, unti-unti nilang binasag ang mga inaasahan at pinatunayan na kaya nilang makipagsabayan sa mga higante ng liga. Ngayon, isang panalo na lang sila ang layo mula sa kanilang kauna-unahang NBA championship, isang tagumpay na magpapatunay ng kanilang determinasyon at husay, lalo na't huling nanalo ang Pacers noong panahon ng ABA at matagal na silang naghahanap ng tagumpay sa NBA. 2 teams lamang ang nakapagpanalo sa Game 7 ng NBA Finals matapos silang matalo sa serye. Isa na rito ang Cleveland Cavaliers na gumawa ng isa sa pinakatanyag na pagbawi sa kasaysayan nang mapananila ang titulo laban sa Golden State Warriors. Nahuli sila sa serye laban sa Warriors na may record-breaking na panalo sa regular season, ngunit sa tulong ni LeBron James at Kyrie Irving na ipanalo nila ang 3 sunod-sunod na laro, kabilang ang dramatikong Game 7. 15 taon na ang nakalipas, natalo rin ang Los Angeles Lakers kontra sa Boston Celtics bago nila bawiin ang serye sa pamamagitan ng magagandang laro nina Kobe Bryant at Pau Gasol sa huling 2 laban. Ang kanilang tagumpay ay nagdala sa kanila ng isa sa mga pinakadramatikong finals ng dekada. Ang mga panalong ito ay patunay na kahit matalo sa malaking bahagi ng serye, posible pa rin ang tagumpay sa huling laban basta may tibay at determinasyon. Siguradong magiging napakakamangha-mangha ang Game 7 sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers ngayong Lunes. Parehong ipinapakita ng Thunder at Pacers ang kanilang lakas at determinasyon sa seryeng ito, kaya't asahan ang isang labanan na puno ng intensity at excitement. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?